Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay ang sariling pananampalataya sa Diyos. Isa sa pinakamatinding bagyo na dinanas ng Pilipinas ay ang bagyong Yolanda noong 2013. Ayon sa International Disaster Chapter, umabot sa 6,300 ang naiulat na namatay sa Leyte, Samar at iba pang karatig na probinsya. Marami din ang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Bumuhos ang tulong sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo. Ayon sa nakalap na kwento ni Peroni, may mga dilatang relief goods na may nakasulat na mensahe. Ito ang mga mensahe na nakasulat sa lata. Pinagdadasal ka namin. Kapit lang. Huwag susuko. We are praying for you. Manalig lang kay God. Don't lose hope. Stay strong. God loves you. Huwag mawala ng pag-asa. Sagutin ang mga katanungan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga nasalanta ng bagyo o ibang sakuna at makatatanggap ka ng relief goods na ganyang mensahe, ano kaya ang mararamdaman mo? Ano sa palagay mo ang magiging epekto ng mga mensahe sa lata sa mga makakatanggap nito? Ano ang masasabi mo sa paniniwala ng nagbigay ng mga mensahe sa lata? Sa iyong palagay, napapatatag kaya ang pananampalataya ng mga tumanggap ng relief goods? Basahin ang tula at pagnilayan ng mensahe nito. Walang pagkakamali ni Lenora McWhorter. Nang mawala ang pag-asa ko at ang aking mga pangarap ay namatay at wala ako mahanap na sagot sa pagtatanong kung bakit, patuloy lang ako sa pagtitiwala at manatili sa aking pananampalataya. Dahil ang Diyos ay makatarungan, Siya ay hindi nagkakamali kailanman. At mga pagsubok na dapat kong harapin, kapag wala akong mahanap na solusyon, nagpapahinga ako sa biyaya ng Diyos. Kapag parang hindi patas ang buhay at higit pa sa kaya kong kunin ng binibigay, tumitingala ako sa Ama. Siya ay hindi nagkakamali kailanman. Nakikita ng Diyos ang ating mga paghihirap at bawat liko sa kalsada, ngunit hindi nagkakamali kailanman dahil tinitimbang niya ang bawat pasan. Ano ang pinagmulan ng katatagan ng may akda sa pagharap ng kahirapan? Ano ang mensahe sa iyo ng mga linya tulad ng dahil ang Diyos ay makatarungan, Siya ay hindi nagkakamali kailanman? Paano nakakatulong sa pananampalataya ang pag-alam sa katangian ng Diyos? Ang tula ba ay nagpapahiwatig na ang masasamang bagay ay hindi kailanman nangyayari sa mga may pananampalataya? Bakit o bakit hindi? Magsulat ng maikling pagninilay tungkol sa paksa. Gamitin ang gabay na tanong na paano magiging mapagkukunan ng lakas ang pananampalataya sa aking buhay? Base sa isinulat ng pagninilay, gumawa ng sariling kasabihan o life quote.